Sige po, tayo po ay tumayo na at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, oh hallelujah. Salamat Panginoon sa gabi na ito, Panginoon. Tunay na Lord God. Salamat po Panginoon sa presensya mo na nauna na sa amin, Panginoon. At handa kaming pagpalain sa gabing ito, Panginoon. Ama, dalahan ko po, Panginoon, ang patuloy mong pagsama mula sa simula nito, Lord God, hanggang matapos, Lord God, ang gawain, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming palalakasin, patuloy mo kami, Panginoon, na bibigyan, Lord God, ng mga kailangan namin, Lord God, sa pang-araw-araw, Lord God, na masustain, Panginoon, ang aming buhay espiritual, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa mga nagdaang araw, Panginoon, ay Ikaw ang sumama sa amin, Panginoon. Ikaw po ang nagpalakas sa amin, Lord God. Ikaw sumama sa amin sa journey na mayroon kami. At sa oras na ito, Lord God, ay makakarinig muli kami, Panginoon, ng biyayang mula sa iyo. At dalayan ko po, Panginoon, na sa bawat salita mo, Panginoon, ay mapalakas kami nito, Lord God. Mabago kami nito, Lord God. Maramdaman namin, Lord God, ang pagmamahal mo sa amin. Salamat po, Panginoon, maging sa mga mararating, Panginoon, ng aming live stream na ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na bukas, Lord God, ng aming mga puso, Panginoon, upang matanggap ka namin ngayong gabi. Purihin ka, Ama, luwalhatiin ka. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Amen po. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Diba po, kahit po may mga natatapos sa ating buhay, may mga nawawala, palaging meron itong kapalit. Diba po, the Lord always give us new beginnings. Diba po, lagi siya nagbibigay sa atin ng bukas. Diba po? Kaya po, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa mga bagong yugto na palagi niyang binibigay sa ating buhay. Amen po ba? Purihin mo ang ating Panginoon. Sabihin natin sa tabi natin, sa bagong ito, basta ko di mo ba nakikita, kay Jesus tayo ay mapag-asa, tagumpayan mo na sa Kanya. Sa bagong ito, basta ko di mo ba nakikita, kay Jesus tayo ay mapag-asa, tagumpayan mo na sa Kanya. Tagumpay mula sa Kanya. Isa ba? Sa bagong ito, basta
mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong ito, basta mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Minsan ba, sa bagong ito, basta mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong ito, sa bagong ito, sa bagong ito. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga na Ikaw lang ang nararapat, Ama, sa lahat ng pagpupuri, sa lahat ng pagsamba. Kailanman, O Diyos, hindi nagbagong pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Palagi itong bago, Lord God, sariwa, Panginoon, sa buhay namin. Kaya salamat, Ama. Hayaan mo, Lord, na purihin ka namin sa bahay, Lord God. Hallelujah. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay padala sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati pagsamba. Jesus, ika'y natilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati pagsamba. Itataas ang ngalan ko, Ama. Mas purihin ka, Ama. Sa'yo lamang ang aming pasasalamat, Panginoon. Sige, sambahin po natin ang patuloy ang ating Diyos. Kailanman hindi ka nagbabago, Panginoon. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibinigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalaki
Jesus, dakilan ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha't lulubog sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakilan ka. Ika'y nararapat, sambahin ka. Purihin ka. Salamat, Panginoon, Lord God. Tunay kang nararapat. Ikaw lamang, Panginoon. Tangi ikaw lamang ang nararapat. Sa lahat ng awiting ito, Panginoon, sa lahat ng pagsambang ito, Lord, marami pong salamat, Lord God. Sa lahat pa lang ng ginawa mo sa linggong ito, Panginoon, Lord, hindi na sapat, Lord, ang aming pagpasalamat, Panginoon. Ano pa kaya, Lord God, ang katapatang pinaranas mo sa amin, Panginoon, nasaksihan namin sa buong buhay namin, O Panginoon. Lord, marami pong salamat sa hindi mabilang na pagliligtas, Panginoon. Hindi mabilang, Lord God, na pagpapatawad, Ama, pagyakap, Panginoon, at pagtanggap sa amin, Lord God, bilang inyong anak, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, salamat, Lord. Tunay nga ng pag-ibig mo, Lord, ay napakalawak, Ama. Lord, even the undeserving, Lord God, ay minamahal mo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Lord, kami ay aawit, kami ay sasamba, Lord God, sa aming buhay para sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, ang aming mga pagpupuri, ang aming mga pagpapasalamat, Ama, ang pagdakila, Lord, ang lahat ng pagtaas ng kamay, Panginoon, ay nararapat tanging sa pangalan mo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, ay sabi ng Amen. Purihin mo ang Panginoon. Puri po ang Panginoon. Praise God, dahil we're more than two here. No? Sabi po sa Scripture, dalawa o higit pa ang nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon ay naroon siya sa ating kalagitnaan. Marami tayong kasama mga angels, ang Panginoon, no? Sama natin. Sana naman, dumami ko po, no? Isa na isip ko po tuloy na
pagka midweek, umatin sa gawain kasi parang suporta rin po ba. At kasi nga, ay marami sa ating mga kapatid sa Baliwag, nagtatrabaho. No? So, hindi sila convenient o hindi madali para sa kanila na maka-attend sa gawain. No? I hope ganun ang reason. No? Ipag-pray natin po dahil lalong imposible sa Panginoon. Ang title po ng message ng Panginoon ay Big Blessings from Small Things. From Small Actions. Sige tayo din manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos, salamat Panginoon sa pagsama mo Panginoon. At sa umagang ito, sa hapong ito Lord, ay hinihin po namin ang kapayapaan ng aming puso at isip, Panginoon, na makapokus lamang kami Lord sa iyong mga salita, na sa ganun po Panginoon ay kami mapagpala sa pagsasabuhay nito sa aming mga personal na buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo po ang lahat ng kalawalatian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nais po magsimula sa isang katanungan na naranasan na po ba natin na kaharapin yung isang problema na para bang hindi natin alam yung ating gagawin. Paikot-ikotan tayo at hindi natin ito malutas. Ginawa na natin lahat ng pwede natin gawin, pero hindi pa rin natin ito masolusyonan. May mga pagkakataon, bumibili tayo ng mga bagay na sa huli pala, hindi naman pala ganun ka-importante o kahalaga. So, ang nangyari, nagastosan lang tayo. At pagdating po dun sa mga problema ay madalas na yung isip natin. Napapagod tayo ng pag-iisip. Hindi natin malaman yung solusyon. No? Pero sa huli ay simple lang pala yung solusyon doon sa problema natin. No? Isang halimbawa po dito ay yung isang lalaking nasira yung kanyang aircon. So tumawag siya ng kilala niyang technician. No? Tinignan po yung wire sa labas. Tinignan yung wire sa loob. Tinignan yung panel board. Pero hindi po makita yung sira. No? So, sabi nung lalaki doon sa kaibigan na, huwag ganun mag-alala. Tatawag na lang ako talaga nung talagang certified na technician. So, nung tinawag po yung certified na technician sa kumpanya, nakita po yung sira ay doon lang sa relay. So, gumastos po sila ng napakaraming pera, pero yung relay, ang halaga po noon ay maliit lang. Maliit lang. So, kung yung pala yung unang nilang chinek, ay nakatipid sila ng oras at pera. Ano po? Meron din isang pangyayari na yung lalaki na to, tinawagan siya ng kanyang pamangkin, stranded sa highway. Kung pinuntahan po niya, frustrated yung bata kasi hindi niya mapaandar. Biglang huminto yung kotse. No? So, chinek nila yung mga kuryente, tinignan yung makina, tinignan yung mga gauges, tinignan yung mga fluid doon sa sasakyan. Hindi po nila makita yung sira. So, ang nangyari, tumawag ng tow company, hindi na lang doon sa talyer yung kotse. Pagdating po doon sa talyer, wala lang palang gasolina. Kaya ayaw mandad, tumirik po yung sasakyan. So, minsan po ganun yung buhay, ano po, sa atin, no? Na, hindi natin alam ng gagawin, nataranta po tayo, pero simple lang pala yung solusyon doon sa problema. No? At sa hapon pong ito, ay ilipad po ako. Ito po siguro ako dapat tumayo. Ilipad po yung aking kaunti ko. Big blessing from small actions. Ito. So, makikita po natin doon sa ating halimbawa na may mga bagay sa buhay po na simple lang po ang solusyon. Po. At kung ito po yung ating makikita ay madali po nating malulutas yung mga ganitong problema sa ating buhay. No? At sa kupong ito ay
Ang ating hapon text ay doon sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14. Po, sa panahon po natin ngayon na modern na po tayo, nasa 21st century na po tayo, ay ganun pa rin ang buhay na marami pa rin tayong nasa salubong na problema sa buhay na kung magkamisan ay doon sa halimbawa po natin, ganun din ang nangyayari na malapit lang pala yung solusyon sa problema pero hindi natin nakikita. Ano po? May PowerPoint po tayo. Ayun po, meron po. No? Yan po ang ating text. Sige, basahin po natin. No? 2 Kings 5, 1 to 14. No? Ito po ay kay Naaman. Ginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo. Dahil pinagtagumpay ng Panginoon ng Aram sa pamagitan niya. Matapang siyang sundalo, subalit may malubhang sakit sa balat. No? Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang sana ang amo ko sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagitang nagmula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel. Kaya umalis si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinila niya sa hari. Ipinadala ko sa iyo si Naaman, aking lingkod, para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinulit niya ang damit niya at sinabi, bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kamangyarihan ba akong pumatay at bumuhay? Gumawa lang siya ng paraan para mag-away kami. Nang malaman ito ni Eliseo na lingkod ng Diyos, ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang tao yan para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis si Naaman sakay ng mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa Ilog Jordan, lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Ngunit nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Parpar sa Damasco ay mas mabuti kaysa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya walis siya galit na galit. Ngunit lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may pinagagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinabi niya na maghugas, gagaling kayo? Kaya si Naaman ay pumunta sa ilog, Jordan at lumubog ng 7 beses. Ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sanggol. Yun po ang ating text. Ano po? Na nabasa po natin at doon po ay makikita po natin yung isang tagpo na kung saan ay merong karakter na binanggit na nagngangalang Naaman. Ano po? Si Naaman po ay isang general po ng army ng Aram. At yung Aram po, ito po yung present day Syria sa panahon po natin ngayon. No? Sa po siyang Arab country ngayon. At kahit po si Naaman ay makapangyarihan, siya po isang great general. Marami po siyang accomplishment doon sa kanyang military career. No? Maraming taong gumagalang sa kanya, marami siyang sundalong kinocommand. No? Pero meron po siya isang kapintasan po, na siya po ay may sakit sa balat. No? Ang sakit po sa balat, sa Bible, ay may classification po siya.
Meron yung talagang grabe, at meron yung hindi naman talaga grabe. No? So, yung dumapo po kay Naaman, ito po ay mild na leprosy lamang po siya. Mild na leprosy. Kasi po yung malubhang leprosy ay nalulusaw po yung kanilang kamay, yung kanilang paa, dahil wala na po itong pakiramdam. Nagdadamage po yung nerve endings ng kanilang limbs, yung kanilang paa, yung kamay. Kaya kahit masugatan, hindi po nila nararamdaman. Ganun po yung malubhang sakit na leprosy. No? At ito po yung yung kinuutos sa Israel na ihihiwalay sa karamihan. Dahil meron pong pagkakataon na maaaring makahawa po ito. No? Pero yung dumapo po kay Naaman, ito po ay mild lamang. No? Na nangangati yung kanyang balat. Nakakita na po ba kayo na merong anan, no? Parang gano'n, no? Nakakita na po kayo, nakakaliskis siya, yung psoriasis po yata ang tawag nila doon, ano? At dumulog po, nung isang raid po nila Naaman, meron silang batang babaeng Hudyo na nadihag. At inuwi po ito ni Naaman doon sa kanyang bahay at naging kasambahay po ng kanyang asawa, no? So yung bata po na ito, narinig po niya yung pag-uusap ng mag-asawa. Ni Naaman at yung kanyang asawa, tungkol po doon sa kondisyon ni Naaman. At agad-agad, itong batang babae na ito ay sumabad kagad siya. Sabi niya, Panginoon, doon po sa aming bayan, sa Samaria, sa Israel, mayroong propeta. Nakakuyo ay lalapit sa kanya, kayo po ay gagaling. No? So, nakita po natin yung bata na ito na kahit na siya po ay nilayo doon sa kanyang hometown, sa kanyang pamilya, ay meron siyang nakasakit doon sa kanyang Panginoon. No? Meron po siyang concern na yung amo niya ay gumaling doon sa problema nito, sa karamdaman na ito. No? So nagkaroon po ng idea si Naaman at lumapit po siya sa hari. Sabi niya, Panginoong Hari, gusto ko pong magpagamot doon po sa Israel. Dahil sabi po ng aking katulong na Israelita, mayroong propeta sa Israel, sa Samaria, na kayang pagalingin yung aking karamdaman. No? So, pareho po silang nagdadalawang isip. No? Pero gusto nilang gumaling yung general. No? Kaya po sila nagdadalawang isip kasi ang Israel po at yung Aram, nung panahon na yon, madalas po sila nag-aaway. Magkagalit po sila. Hindi sila magkaibigan. No? So, dahil wala po choice, ang hari ay gumawa po ng sulat na address po sa hari ng Israel na ito yung aking lingkod, na general ko, pagalingin mo siya. Parang ganun po ang sinasabi ng sulat. At marami pong padalang regalo. Ginto, ibinasa natin kanina. Ginto, pilak, at hindi lang po yun. May mga escort pa mula doon sa kaharian po ng Aram. Kompleto po. Yung para silang isa po, parang posisyon siguro ang itsura nun. Yung regalo ng buong kaharian ng Aram, kasama ni Naaman. Po. So, nung mabasa po, nung tumating po yung sila Naaman doon sa Israel, sa Samaria, binasa po ng hari ng Israel yun. Po, binasa. At nung mabasa po niya yun ay sabi kanina ay sa kanyang pagkadismaya, sinira po niya yung kanyang damit. No? Sabi niya, gumagawa ng paraan ng hari ng Aram para makipagdigmaan sa atin. Siguro, mas makapangyarihan, ang tingin ng hari ng Israel, mas makapangyarihan ng Aram kaysa kasabansang Israel. Kasi, noong mga panahon po na yun, divided na ang Israel. Northern Kingdom, na Samaria, nandun ang Samaria, at saka yung Southern Kingdom, yung Judah po. Nagkaroon na po ng split, no? Nag-split po kasi sila kasi si Solomon ay lumabag sa Panginoon. Nagkaroon siya ng mga Diyos-Diyosan, no? So si Rehoboam at saka Jeroboam, nag-rebel si Jeroboam kay Rehoboam na anak ni Solomon, na kaya nagkaroon ng Northern at Southern Kingdom. So, wala po kinalaman yung Judah sa kwento nito. So, Israel na po, Northern Kingdom, no? So, sa lungkot po ng hari ng Israel, padismaya siya, sabi niya, gumagawa lang
nandaan itong hari ng Aram para sakupin tayo, digmain tayo. Pinulit po niya yung kanyang damit, no? Pero nung nabalitaan po ni Eliseo yung nangyari, mga pangyayari, ang sabi kanina, sa hari, ipadala mo rito, ba't pinulit mo yung damit mo? Padala mo siya sa akin. Papuntahin mo dito ang general na yan, na si Naaman, para malaman nila na may propeta sa Israel. O sa ibang salita, para malaman nila na mayroong Diyos sa Israel na kayang magpagaling ng kanyang karamdaman. So nagpunta po si Naaman. Pagdating po niya doon sa talakahan po ng bahay ni Elisha o Eliseo, ang ini-expect po niya na lalabas si Eliseo para personal siyang batiin, magbigay galang dahil siya nga po ay isinugo ng hari ng Aram doon sa ganoong layunin, ano? Pero naghintay si Naaman doon sa labas. Nakasakay siya doon sa kanyang kabayo. Nasa likod niya yung regalya ng kaharian ng Aram, no? Naghintay po siya, pero ang lumabas po, alam mo kung sino? Yung kanyang utusan po hindi po sinabing pangalan no? Pero mensahero lang na galing kay Elisha. Kay ano po? Sino ba yun? Si Eliseo. Ano po? So, parang naisulto po ngayon si Naaman, no? Naisulto siya. Parang hindi siya ginalang. Hindi pinahalagahan yung kanyang presensya doon sa ganoong pagkakataon, no? Kaya, nagalit po siya, no? Sabi niya, gusto niya lang umalis. Sabi niya, kasi sabi mo ng messenger, ay pumunta ka sa Ilog Jordan, maligo ka lang. Ligo lang yan, gagaling ka. Sabi nung, parang ganun po, ano? Pero sabi, 7 beses ka maglublog. Nagkaroon ako ng idea noon, misahin naman ni Pastor, na ang Ilog Jordan, hindi malinis na ilog. Hindi siya malinis na ilog. Kaya nagkaroon ng comparison kanina. Sabi, di ba't yung ilog ng Parpar sa Damasco mas mainam kaysa sa Ilog Jordan? Sa galing niya, umalis siya. No? Pero pinigil siya ng kanyang lingkod. No? Sabi niya, kung utusan po kayo ng mahirap, di po ba gagawin nyo? Eh, dali-dali lang po nung sinasabi sa inyo ni Prophet Elisha. Maglublub lang kayo ng 7 beses, gagaling kayo. No? So, nakapag-isip-isip. Oo nga, sabi siguro ni Naaman, madali lang naman pala. So, ginawa po niya yung sinabi ng propeta. No? At ang sabi po kanina doon sa text ay, yung kutis niya ay naging parang kutis ng bata. O, bata, tender care. Parang tender care na polvo. No? Parang gano'n siguro, kutis bata. So, makikita po natin doon mga kapatid na tuwan-tuwa po si Naaman. Tuwan-tuwa po siya. At doon sa mga susunod, the verse na yun, beyond doon sa verse 14, ay nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos ng Israel. Nalaman niya na Diyos ng Israel ay buhay, makapangyarihan at nagpapagaling. No? At sabi niya, bago sa umalis, ito wala na doon sa binasa natin, sabi niya kay Eliseo ay, gusto ko po magdala ng konting lupa. At iuwi ko sa amin, parang talaga nagkaroon na siya ng love doon sa Israel, no? Iuwi ko po sa amin bilang alaala, no? At sana po patawarin niyo ako kung sa aking pag-uwi, isasama ako ng aking hari at sasamba kami doon sa aming mga Diyos-Diyosan. Patawarin niyo po ako, sabi nito kay Prophet Elisha. Sabi ni Prophet Elisha, go in peace, yumaang kang payapa. So ano po yung makikita natin dito mga kapatid, ano? Unang-una ay yung may mga pangyayari po sa ating buhay na yun nga, kamukha ng ating introduction kanina, no? May mga bagay na simple lang pala yung solusyon. Pero hindi natin nakikita, nilalampasan natin ang tingin. Ayaw natin gawin. Kasi ayaw natin, hindi natin gusto. Hindi segundo sa taste natin. Ayaw natin gawin, ayaw natin sundin. No? Pero, kung susundin po natin, meron pong blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kamukha nung nangyari po kay Naaman. Ano po?
At makikita po natin na kung hindi bumaba si Naaman doon sa kanyang kabayo at maglublog doon sa Ilog Jordan, hindi po siya gagaling. Hindi siya magagaling. So ano ibig po sabihin nun? Na mali bang magpakumbaba po tayo at i-acknowledge natin yung will ng Panginoon sa ating buhay, hindi po tayo makaka-recover. Hindi po tayo may-heal, hindi po tayo mag-bless sa ating buhay. So napakahalaga po doon yung pagiging mababa nating loob, no po, na i-acknowledge natin yung will, tagapin natin yung will ng Panginoon sa ating buhay, kung ano yung itinuturo sa atin ng kanyang salita, ng kanyang banal na espiritu, upang tayo po ay ma-restore. Ma-restore yung ating buhay spiritual, ano man po yung ating pinagdadaanan sa buhay, ano man yung ating kabigatan, problema, na nagiging hadlang para maging malaya tayo na maglingkod sa Panginoon. No? So napakalaga po yung huwag tayo tumulad doon sa kay Naaman, yung kanyang initial reaction na para bang feeling niya entitled siya doon sa healing niya. No? Parang tinitingnan po niya na may obligasyon ng Diyos para isatisfy yung aking pangangailangan. Dapat hindi po ganun tayo, mga kapatid. Dapat lumapit tayo sa Diyos ng may kababaang loob, po, with simplicity, with prayer, po, para tayo po ay i-bless ng Panginoon. At ano pa po yung makikita po natin doon, yung lingkod ni Naaman. Ano po? Noong una, ayaw niyang pakinggan eh. Pero nung pinakinggan niya, ay nalinawan po yung kanyang pag-iisip. At kung sinunod po niya yon, nakuha po niya yung healing na galing sa Panginoon. Minsan may mga ginagamit pong tao sa ating buhay, pamilya natin, mga kaibigan natin, mga kasama natin sa church na pinapayuhan po tayo doon sa tamang aksyon na dapat natin gawin sa mga sitwasyon na kinakaharap po natin sa buhay. No? So, tumulat po tayo doon sa kay Naaman na sa bandang huli, na-convince po siya, sinunod po yung payo ng kanyang mga lingkod at siya po ay gumaling. No? So, ganun din po tayo. Minsan, may ginagamit po ang Diyos sa ating buhay para i-guide po tayo sa landas na nilalakaran po natin. Nandiyan po ang church, yung ating pamilya, magulang, kamag-anak, mga kasama sa church, para po tayo ay maging effective po tayo sa ating buhay mananampalataya. Tayo po ay, hindi po tayo nawawala doon sa gusto ng Panginoon, yung will ng Panginoon po sa ating buhay. Amen po ba? At yung pong katulong, babae ni Israel na yung servant na Israel na bata, babae, no? Ito po ay nagpapakita rin na ang salvation po ay nagmula sa mga Hudyo. Hindi po natin pwedeng i-disregard ang mga Hudyo, mga kapatid. Kailangan ipag-pray po natin ang mga Hudyo kasi sila yung ginamit ng Panginoon, yung kanilang lahi ang ginamit ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po kahit sa oras na ito, siya po ay Hudyo. Kahit nandun na po siya sa heaven. Hindi po nawala sa kanya yun. Sa Book of Revelation, mababasa niyo po yun. No? Siya po ay hindi niya iniiwala yung sarili niya sa pagiging Hudyo. No? Anak ni David, nakalagay po doon, kung di ako nagkakamali. So, praise God dahil doon po sa maikling binasa natin ngayon, mga kapatid, ay talagang malaking blessing po yung nangyari kay Naaman. Po. Imagine niyo po na kahit siguro marami siyang accomplishment, achievement sa buhay, pero meron pa rin kapintasan sa kanya. Siguro nahihiya siyang makihalubilo dahil nga doon sa kanyang kamot-kamot sa ganyan, pero nakakaliskis sa kanyang balat. Ano? So mahirap po yung gano'n, ano? Pero naranasan po niya yung habag ng Panginoon sa kanyang buhay. Nang siya po ay sumunod. Nang siya ay magpakumbaba,
sumunod, manampalataya sa Panginoon. At nawa po ay doon sa maikling nadinig po natin ngayon, 30 minutes na po ba yun? Sinyakat ko na po dahil baka ako'y yun po. Ilan po yung konting aral na may share ko at sa bahay po, basahin niyo po yun. No? At nanuniwala po ako maraming pong blessing sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Hebrews ay para siyang tabak, dalawa yung talim. No? So may sa physical, may sa spiritual, may blessing po tayong makukuha sa Word of God na maaari po natin gamitin para ma-encourage po tayo magpatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa maikling pag-aaral namin sa buhay ni Naaman sa aklat ng 1 King chapter 5. At nawa Panginoon ay maging katulad kami ni Naaman sa pananampalataya, sa pagpapakumbaba Panginoon, pagsunod o Diyos, na sa ganun po ay makita po namin yung mga magagandang bagay, Lord, na piniprepare mo para sa amin, Panginoon. Maging ito man ay sa larangan po ng healing, sa psychological, physical, Panginoon. Alam po namin na Ikaw ang Diyos na tumutuon sa aming mga panalangin. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, ito po kami nalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Iipuhin mo, Panginoon. Maiksi lang, pero mayaman lang po sa mensahe yung ating pangalan ng katuruan mula sa buhay po, istorya nitong si Naaman. No? Mahirap po ba sa mga taong katulad niya na alam niyo na sa posisyon, mayaman at may kapangyarihan. Talagang hindi madali silang magpakumbaba. Tulad nga na nabanggit po ni Pastor kanina, mayroon sila tinatawag na self-entitlement. No? Na palaging nasa sarili, kung sila ay may kapangyarihan na sa posisyon, yung mga taong katulad ni Eliseo, mababa kasi tingin niya, dapat na maglingkod sa kanya. Inaasahan niya na makita at mangyari o gawin sa kanya, hindi po niya nakita, hindi ginawa sa kanya. Kaya disappointed siya. Pero sa kabilang banda ay ginamit naman ng Panginoon yung mga taong mapababa rin naman. No? Katulad po nung mga tauhan niya na nagsabi sa kanya na ano naman po mawawala sa inyo? At saka isa pa, kung mas mahirap pa nga yung paggawa sa inyo ng propetang ito, mas may gagawin ninyo. So, magiging yung katulong niya doon sa bahay, yung pasambahay nila, mababa rin po yun. Pero pinakinggan niya, di ba? At pumunta nga siya sa kay Propeta Eliseo. So, may mga pagkakataon sa buhay po natin, dapat ay handa po tayo. No? Maging open po tayo dun sa mga taong minsan nakala po natin ay dahil kung mababa lang sila, maliit lang sila. No? Ginagamit din sila ng Panginoon. Tulad po namin, kami mga pastor, pwede kaming ma-review sa magitan ng mga members natin na kapag sila po ay nagsasalita, no? May mga nababanggit po sila. Minsan nakakapag-isip kami, bukas ng aming kaunawaan doon sa bagay na pwedeng mali kami na dapat namin ituwid. Hindi man po kami direktang tinutuwid ng mga kapatiran, pero pag sila'y may sinabi, ay correction sa amin. At dapat yun, maging open tayo. Kahit na po pastor ka man, o leader ka ng church, kahit pa ikaw ay boss, may-ari ka ng isang kumpanya, ikaw ay amo, o ikaw may magulang sa iyong mga anak, di ba? Pwede rin po natin silang i-consider, pakinggan po natin yung mga tao pong ito na hindi tingnan sa posisyon, sa level, mas mababa sila. Pero ginagamit po sila ng ating Panginoon. Amen ho ba? At isang bagay pa po na aking po nakita sa istorya nito na nangyari kay Naaman. Kapag ka po
nais po natin ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. May gusto ipagawa sa atin at may gustong ang Panginoon na papuntahan sa atin, ay huwag tayong lilis doon. Yan, tandaan po natin. Pagka po may pinagagawa sa atin ng Panginoon, huwag yung gusto natin ang ipipilit natin. Hindi po ganun eh. Madalas nga, kapag po meron pong tayong inihiling sa Panginoon at meron tayong hinahintay na tugon, may pagagawa sa atin na tila salungat doon sa gusto natin. Pero yun yung kalooban ng Diyos eh. Resundin natin. Amen? Para tayo ay makatanggap ng sagot sa ating mga panalangin. Kung may pinupupuntahan, huwag tayo doon sa lugar na huwag natin pilit yung lugar na puntahan natin. Kung di naman tayo pinapupunta, halimbawa ng Panginoon doon. Huwag natin kausapin yung tao. Huwag natin tanongin yung tao. Tayo umusuta doon sa tao na ayaw naman ng Panginoon na lapitan po natin sila. May mga ganun. Amen? Minsan gusto lang natin, pero hindi nang gusto ng ating Panginoon. Kaya isa pa, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos, simple lang eh. Ganun lang kaiksi eh. Punta ka sa ilog, lumubog ka ron 7 beses, tapos na. Ganun lang kasimple. Hindi naman ho tayo inuutosan ng Panginoon ng mabigat eh, ng mahirap. Actually, yan ang nakasulat sa 1 John chapter 5 verse 3. Yung commandments, yung utos ng Panginoon, hindi yan pabigat. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Eh, taglay pa natin ang Holy Spirit. Sige, mas may kakayanan po tayo sumunod sa nais ng Panginoon o para sa mga hindi Kristiyano, di ba? So, hindi talaga mabigat ang gusto mangyari ng Panginoon o yung pinagagawa sa atin. Sumunod lang po tayo. Alam naman ng Panginoon kung ano lang yung kakayanan po natin. Hindi siya mag-uutos ng hindi po natin kaya. So, yun po mga kapatid. No? Huwag natin ipipilit yung ating gusto. Yung kaparaanan ng Panginoon ay iba sa kaparaanan natin. Yung ways nga ni Lord is much higher than our ways. Yung thinking, thoughts ni Lord are much higher than our thinking, than our thoughts. Kaya ako, lagi lang po tayong maging handa na sumunod sa Panginoon. Hindi naman po yan kabigatan. Amen o ba? So, yun lamang po at tayo po ay mananalangin. Po tayo pang lahat ay tumayo. Ngayon po, Panginoon. Sige po tayo po ay manalangin sa ating Diyos. O hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe mo sa gabi na ito. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon, na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Pastor Nick. Salamat sa kanyang buhay at patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, Lord God. Patuloy mo ibalik sa kanya, Panginoon, ang paglilingkod, Panginoon, na inialay niya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang buhay ay pinaalala mo sa amin, Panginoon, na sa aming mga simpleng pagsunod, Panginoon, ay may inihanda kang malalaking bagay para sa aming buhay. At nawa, Panginoon, makita namin ng malinaw at ganap, Panginoon, yung mga bagay na ito, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na nahihirapan kami, Panginoon, na humakbang, sumunod, Panginoon, ipaalala mo sa amin yung mga bagay, Panginoon, Lord God, na inihanda mo rin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagsunod, Panginoon. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat sa sarili lamang namin ay hindi namin magagawa, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon. Kaya kailangan ka namin, Panginoon, na tulungan mo kami, Panginoon, upang makasunod at magawa ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa buong gawain na ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na narito ka, banal na presensya mo, banal na espiritu mo ay kasama namin, Panginoon. At patuloy kang kumilos, malaya kang kumilos, Panginoon. Kahit sa pag-alis namin, Panginoon, sa lugar na ito, ay samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gabayan mo ang bawat isa sa amin. At patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon, sa darating na mga araw na hindi kami magkakasama, Panginoon.
Maraming salamat minsan pa sa iyo namin naalay ang pinakamataas na pampuling pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Yan po, di ba napaalalahanan po tayo ngayong gabi na ang pagsunod sa Panginoon, ano naman po talaga, walang malaki o maliit na pagsunod sa ating Panginoon. At tayo po kasi parang ina-expect natin na kapag nag-utos si Lord, kailangan sobrang laki, sobrang hirap, parang sobrang laki ng kailangan natin isakripisyo, kailangan sobrang pa tayong masaktan pag sumunod tayo. Pero hindi naman lahat ng utos ni Lord ganun kabigat eh. Di ba po? At minsan, ay palagi, na ang gusto lang ng Panginoon, makita niya yung faith natin habang tayo ay sumusunod sa Kanya. At isa po sa small obedience na palagi tayong natetest. Halimbawa, ito po, yung ginagawa natin ngayon, pagsunod to sa Panginoon, parang small obedience na tayo ay dumadalo pa rin sa gawain ng Panginoon. And it might seem normal, parang normal na to, part na to ng linggo natin. Pero alam niyo po, walang nakakaligtaan na pagsunod ng Panginoon. At hindi natin alam, habang ngayon na nakikita niya kung gaano tayo nagiging tapat, faithful sa pagsunod natin sa Kanya, habang naririto tayo, hindi natin alam kung ano ang inihahanda ng Lord para sa buhay natin, para sa linggong ito. Di ba po? Di lang sa atin, kundi maging sa pamilya natin. Ang tanong nga po ng Lord sa awitin natin, di ba? Handa ka na ba? Handa ka na bang makita kung ano yung bagong yugto o kaya yung mga bagay na gagawin ko para sa iyo dahil lang sa simpleng pagsunod mo. So, minsan pa po ay purihin natin at awitan natin ang Panginoon. Sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong ko, masdan mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya.
Salamat po. See you po. God bless us.